Okay? And of course, tulad nga sabi ko, that's why I had you, put your hands together for yourselves kasi you're not gonna be able to ask if you're not gonna be attending. Kaya, instead of talking about management or leadership best practices here, even though that's what I consult to companies for or with, ang gusto ko na lang pag-usapan natin, based on KSAI ito. But before I show that to you, alam ko naman na, there are 3 reasons why nandito kayo sa Bachelor of Science in Business Administration, major in HRDM. Ano yung mga reasons na yan? Number 1, pwedeng you were only influenced by your parents. Sino yung mga nagpo-fall in that classification dito? You were only influenced by your parents. Diba? It can only be one of 3 possible situations. Number 1, the military approach. Kapag hindi mo tinake yung Bachelor of Science na yan, yung gusto kong course para sa'yo, hindi mo na makikita si Junjun. Huwag naman po, Papa. Iti-take mo yung course na yan, hindi iti-take na po. Number 1, military approach. Okay? Pangalawa, maaaring naging biktima ka ng paawa effect. Sino dito na biktima naman ka dahil mahal na mahal natin ang mga magulang natin? Diba? Naawa tayo, pinili tayo sa course na hindi natin gusto. Sino yun? Mga paawa effect. Diba? Anak, alam mo naman anak, mahirap lang tayo. Mag-take ka ng Bachelor of Science in Business Administration kasi kapag graduate ka, baka maging top manager ka, baka maging businessman ka, anak, gusto kong tumira sa bahay. Yung ang staircase ay escalator. Right? Anak, gusto kong mahiga sa waterbed para nagpapahinga na ako, nagsuswimming pa ako at the same time. Anak, gusto ko rin sana na maging Mami Junisha, so anak naman, take mo na yung course na yan. Yes po, Mami. O kaya, ang third situation ay baka, nabiktima ka ng pa-sweet o pa-tweet ups ng iyong magulang eh. Dahil nga mahal na mahal mo eh. Anak, sige na anak. Yan ang course daw na ending na ngayon, PSPA. So i-take mo na, please. Wow, so siya na magulang, please. Diba? Correct pronunciation pa. Sabi nga ni sir, diba? Yan, correct pronunciation. Okay, o sino? So, wala. Mga sir, mga ma'am, yung mga prof ng course na ito, you've got to give it to them. Talagang gusto nila itong course na to. Right? Pero naglalaro sa isipan nila. Sir Myron, kasi nandito po sila. Kausapin niyo uli kami paglabas. Okay, pwede na naman na ganito. It was your personal preference and decision. Now, raise your hands. Who among you falls in that category? Raise your hands. Very good. So, ibig sabihin, sabi nga ni Sir Jericho, dapat you've got to love what you're doing. You've got to have passion in what you're doing. Alright? Kasi mahirap na hindi ka masaya, kontento, at satisfied sa ginagawa mo. Tama? So, let me tell you now, this early, you are on the right track. Or pwedeng dito ka naman nabibilang. Ano yung pangatlo? Yan. Your wandering feet and clueless self just brought you here before. Ang dami na marinig doon. Okay? Alam niyo ba ibig sabihin ng wandering? Ako hindi. Ang ganda ng pakinggan. Kaya nilagay ko dyan. Wandering. Wow. Ano kaya ito salitang to? Actually, to be honest with you, I'm proud of the course I graduated with. BBTE. Meron pa ba ang BBTE dito? Meron pa rin. Okay, meron pa rin. Pero honestly, nung naghahanap ako ng course sa PUP dati, kasi at that time, 2002 yun eh, wala pang PUP, College of Law. So kasi maging abogado. Yan. So sabi ko, masyal na nga lang kaya ako dito. Hindi ko alam eh, ang second choice ko, Masscom. Pero nasa Masscom ako, hindi actually, on second thought, ang nangyari nun is, ang Masscom kasi doon pa sa kabila, di ba? Eh tinatamad ako nun. Sabi ko, ano ba mga available na course dito? Naglakad-lakad ako, pagtake ko sa third floor, nasa third floor pa yun eh, Kuwapte. Nasa third floor pa rin ba sila? Sabi ko, Bachelor in Business Teacher Education. Wow, sounds unique. Di ba? Sabi ko, wow, impactful. So sabi ko, ito na lang ang course ko. Yeah. Pero right after graduating, masaya naman ako kasi marami ako natututunan. Kasi yung mga education principles na yan, although they're only applicable for childhood development, pwede mo namang i-relate yan sa adult learning principles or ALP.
na ginagamit kapag ang tinitrain mo ay ang mga young professionals or mga managers and supervisors sa corporate training. Okay? So, guys, whatever category you fall in, or whatever your situation before was, okay lang yan. Dahil, sabi ka nila, everything happens for a reason. There. So, destiny to. You are getting married to your destiny. You just have to take advantage of it, full advantage of it, and maximize this opportunity. And, just like what Sir Jericho said, anong susunod? Can everybody please read that with me? Okay lang ba magbasa? Okay, ano ang sabi? Tama yan. Di ba sa panliligaw? Diba sabi nila, hindi lahat ng tao mahal ka kagad. Pwede rin pag-aralan. So sa course na ito, kung gusto niyo maging successful sa course na ito, kung saan man kayo nagpo-fall doon sa previous categories, walang problema. Basta mahal mo ang ginagawa mo, nag-e-enjoy ka, at kahit hindi mo pa mahal ngayon, learn to love it. And eventually, matututunan ka rin mahalin yan pabalik. Alright? Eh syempre, ano pa nga ba nangyayari kapag ang tao ay nagmamahalan? Ang susunod na mangyayari ay, when it loves you back, it's gonna get pregnant. You're gonna impregnate it. Then, it will give birth to results. Akala nyo, bastos ako ha. Hindi no, wholesome to. Wholesome na mukha. Okay. Alright? Hindi naman masama ang mukha, di ba? Pogi nga, no? Pogi o pugita. Alright. Next. So, okay ba yun? So, ngayon, before we start talking about yung aking topic for today, tanungin ko kayo, mahal nyo ba ang course nyo? Yes! May narinig akong note doon, paki-take down notes, ma'am, sir. Okay, 5. Alright. Hindi, sabi ko nga, it doesn't matter if you don't love it now yet. Because you can always, what? Learn to love it back. Basta na-appreciate mo na mayroong patutunguhan itong course mo na to. At meron nga naman talaga. Yun ang isi-share ko sa inyo. Okay? So guys, the 5 E's to global competence. At itong 5 E's na to, they're called 5 E's because they all start with letter E. Ito rin yung mantra or yung principles ng aking business, Myron Santana Training and Consultancy. My mission in life is to, yan, malalaman nyo yan isa-isa. Okay, number 1, guys, that's the foremost component of being competent. Not just in the future, but even as early as now. You've gotta educate yourself. Hindi ba? KSA? So saan nagpo-fall yan? Yung educating yourself. Knowledge. So let's take a closer look. Ang sabi ko sa inyo, number 1 tip ko sa inyo, 5 E's of global competence. Go! Yan. Educate yourself. And number 1, na tip ko sa inyo guys, study smarter and harder. You know what? Personally, hindi ako naniniwala doon sa kasabihan na, you know what? Study or work smarter, not harder. Alam niyo kung bakit dapat magkasama yung dalawa? Smarter na, harder pa. Kasi yung iba, sa kakabilib nila, sa smarter and not harder. Okay? Ang dami-dami nilang diskarte. The moves na naiisip, ang nade-develop lang dyan, yung knowledge, tsaka yung skills. Hindi yung attitude. And yung attitude na yan, nag-gain mo yan from working harder. Because it is in working harder that you get to acquire or learn important values in life. Like, ano yung mga sinabi ni Sir Jericho kanina? Oh, sir, alam mo na. Hindi talaga nakikinig. Hindi nila maulit. Di ba meron binanggit si Sir? Determination. Perseverance. Hard work. Yung mga ganun. Diyan mo natututunan yan sa pag-work na harder. Teka. Hindi ako nakaka-relate. Bakit tumatawa? Sa tawa na lang ako. Okay, so guys, study smarter and harder. Pero guys hindi ka, yung mga nag-i-study smarter, yung may mga ano na yan, may mga gimmick, yung may mga the moves, or may mga diskarte na yan, hindi ka, mahirap din kaya yan. Okay? One pretty good example that I can give to you, na masama man sa tingin ng iba, mahirap din. Natututo ka rin ng skills. Alam niyo ba kung ano yan? Pangongopya.
Ang hirap kaya mangopya. Okay, wait for my cue. Alright, ang hirap kaya mangopya. Alam niyo para sa pangangopya, natututo rin tayo ng skills. Diba? Sa pangangopya, potential kang maging what? Senior inspector. Right? Ano pa? Deep penetration agent, di ba? CIA, Central Intelligence Agency. O kaya ano pa? Investigator, police investigator. Gusto niyo bang patunayan ko sa inyo na mahirap at may natututunan ka na ganong klase mga skills sa pangangopya? O ito, i-demonstrate ko sa inyo. Pwede pahiram ng papel? Eh kaso nakadikit, okay lang. Okay, sige. Hit it. O, exam. Ang setup exam. At hindi nag-aaral dahil puro siya study smart. O, diba? Ang hirap ng ngopya. Diba? Eh, guys, don't take my word so seriously for it, ha? Diba? Joke lang yun. Okay. Siyempre, masama ang mangopya. Diba? Ito yung gusto ko i-point sa inyo. Na sometimes, misinterpret natin yung study smarter. Nakakalimutan natin yung attitude part ng KSA. So, para sa akin, personally, you have to study and work smarter, and at the same time, okay ba yun? Kaya siguro, sir, hindi namin na-appreciate eh. So, ang ibig mo bang sabihin, kailangan, requirement sa amin ang maging summa cum laude? Magna cum laude? Cum laude? No. Guys, ito lang ha. I graduated as a cum laude myself. Pero, up until now, I'm not considering myself as matalino. Masipag lang ako. Hindi ako matalino. Dahil para sa akin, tama yung sabi ng iba, hindi ticket to success ang maging what? Cum laude ka, magna cum laude or summa cum laude. Kasi maraming categories yan eh. May mga laude na bookish at hindi nila ma-bridge yung gap ng teorya at ng application. Dahil nakakulong ang mundo nila sa apat na sulok ng classroom. Okay? Meron naman mga laude dyan na kaya na naging laude dahil sa liposuction. In Tagalog? Anong Tagalog lang? It didn't look right, sorry. Okay. Ano yan? In Tagalog? Sip-sip. Ayan. Sorry wholesome tayo dito. I didn't mean to make it look that way. Okay? Yun, pagsisip-sip. Pero hindi ka. Like pangangopya, ang hirap ding malipsip. Bakit? Kasi you have to be a great actor. Diba? Pagkatapos mag-discuss ni ma'am, ma'am, ako na po bahala sa libro niyo, ang dami-dami po. Diba? Isang piraso lang, dami-dami lang.